meron pang isang malaking pagkakaiba. Although magkahalintulad sila sa pagiging diktador at saka yung ganid sa kapangyarihan at sa pera na gustong i-sequester ito, di ba? Mag-ama na mag-ama talaga itong mga Marcos na ito at wag nating kakalimutan yan. Okay, so pero may isang pagkakaiba sila. Walang binintang na cocaine addict si Ferdinand Marcos Sr. Pero itong Junior, yan yung ibinibintang sa kanya at hindi niya hinaharap yan. At para sa akin, dahil siguro doktor ako, o kahit di ka siguro doktor, dapat alam mo kung ano ang cocaine addict. Nakakagimbal ang nakikita natin ngayon. Malagim ang Bongbong Marcos presidency. At ako lagi ko nakukonekta ko lahat yan sa pagkalulong niya sa cocaine na hindi naman niya dinideny. At ayaw niya na magpa-drug test. No? Talagang wala siyang iniiwasan niya at wala siyang salita tungkol dyan. May tanong lang ako kay Spokes, ano ba yon? Pwede na ba nating simulan ang impeachment dito? Kasi I think it's an impeachable offense pagka, ano ba si Stokes? Kapag yung kakayanan ng Pangulo dahil sa lulong siya sa droga, yung being unfit to lead. Naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit ng pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyalis. Ang ekotibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, siya dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya ay gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. At ngayon po, kaya po ako pinupuntiryan ng Malacanang, ako pong ang pinagbibintangan na ako daw ang source ng video. Kaya ang order ni Speaker Romualdez, gurgurin yan si Harry Roque sa kamera. Alam niyo po, unang-una, si Maharlika po ay kasama ninyo dati. Siya po ang pinaka-loyal sa lahat ng loyalist. Nagtataka pa ba kayo na makakakuha siya ng mga ebidensya na dapat manggaling lamang sa napakalapit sa inyo? Siya po ang number 1 loyalist ninyo. Ako po, wala akong kakilalang loyalist sa totoo lang. Dahil ako po, hinayaan kong mabudol ang aking sarili dahil ako po nais kong paniwalaan na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pero tayo po'y nabigo. Talagang meron palang genetics dyan pagdating sa leadership qualities, sa pagiging diktadora at sa pagiging kahaman sa kapangyarihan at sa salapi. Nagsisisi na po tayo pero narariyan na yan. Kaya nga po ang panawagan natin, kinakailangan magkaroon po ng accountability. Impeachable po ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa napakadami ng ebidensya na nakikita natin at hindi po nagpapasinungaling o hindi umaamin ang ating presidente. At meron din tayong karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At syempre po, yung impormasyon tungkol sa paggamit ng pinagbabawal na droga dahil yan nakakaapekto sa desisyon kung siya'y makikipaggera sa isang gera na hindi niya papapanalo at nakakaapekto sa paggawa ng desisyon kung paano harapin ang problema ng walang tigil na taas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Meron po tayong karapatan na malaman ang katotohanan. So panawagan ko, Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Ginawa niyo namang minsan nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang si Dr. Lorraine Badoy, panandalian lang po, nawawala na ng trace. Kaya importante po yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang resulta. Hinimo ko po ang lahat ng opisyales, kasama na po ang VP Sara. Because after all, ang kanyang kapatid ang naghahain ng panukalang batas na nagsasabi na kinakailangan magkaroon ng mandatory hair follicle test sa mga taong gobyerno. So they should lead by example at tinanggap naman po ang hamon. Kayo, Mr. President, kung wala po kayong tinatago, bakit hindi kayo sumabay na kay VP Sara nang matigil na itong usapin ng di umano'y paggamit ninyo ng pinagbabawal na droga? Hindi po ito option sa inyo dahil ang taong bayan po may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto lalong-lalo na sa isyu kung mabubuhay